Oh my goodness, ang mga na-harvest ko na kalabasa today. Ang latest sa mga na-harvest na kalabasa dito sa aking garden in France. Tingnan ninyo ang lalaki. Iba't ibang klase, tapos may mga ganito din yung sa German na Kürbis. Tapos, ang dami talaga, nagkakatuwa. At sa aking likuran ay meron pa kalabasa or squash harvest this year. We are so happy and satisfied. Thank you so much. Pag harvest time, wala talagang katulad ang saya. At bago pa man mag winter time ay may mga na-save na tayong kalabasa at yung iba naman ay ibibigay natin sa ating mga kaibigan or kapwa Pinay. Wow! Kasama ang aking napaka-supportive na husband. Oh my goodness, ang bigat. Tingnan ninyo. Wow! So happy and satisfied pag harvest time. Harvest time tayo today ng mga kalabasa dito sa aking munting paraiso at munting bahay kubo in France. Happy to share you today ang mga kalabasa dito sa aking munting bahay kubo o munting paraiso dito sa France. Kahit andito ako sa ibang bansa dito sa bansang France, ay nakakamiss talaga ang mga gulay o pagkaing Pinoy. Kaya pag summertime ay di talaga mawawala ang pagtatanim ng mga iba't ibang gulay kagaya ng ampalaya, upo, sayote at marami pang iba, lalong-lalo na itong kalabasa. As a Filipino gardener, ay talagang proud na proud talaga ako lalong-lalo na pag-harvest time. At ang nakakatuwa kasi ang aking German-American husband ay talagang suportado talaga ako sa aking pagtatanim. At nagpapasalamat din ako na may area na makapagtanim ng mga iba't ibang klase ng kalabasa. Ito ay around 5 na klase ng kalabasa ang tinanim ko dito sa garden. Ang saya-saya talaga at ang the best ay hindi lang ako ang nakabenepisyo o makabenepisyo sa mga harvest na mga tanim o gulay, pati na rin ang mga kapitbahay, kaibigan at higit sa lahat ang mga kapwa Pinay. Talagang feeling satisfied ka talaga pag makapag-share ng mga tanim mong gulay. Dito sa France, 4 season. Springtime, summertime, autumn time, at saka winter time. At makapag-start lang kami makapagpunla or tanim during springtime, pero may risiko pa rin kasi malamig pa rin yung panahon. At kahit nga summertime na naitanim na yung mga kalabasa at iba't ibang klase ng gulay, ay may time pa rin na umuulan ng ice, malamig. Kaya dito talagang tibay ng loob, sipag at tiyaga at mag-effort ka talaga sa pag-taker ng mga tanim. Pero worth na worth pag may mga mai-harvest. So ito na yung mga konti pa lang na i-harvest sa aking kalabasa garden dito sa France. Ayan, nakakatuwa talaga at ang bigat-bigat na klase ng kalabasa at ang saya-saya ko na andyan si Mr. palagi sa akin nakasuporta at talagang tumutulong din sa akin. Ito na yung mga kalabasa na kung saan ang bigat talaga at kailangan ko talaga na may katulong na magbitbit or itong aking parang kariton. Aside sa mga kalabasa ay mayroon din akong maraming ampalaya, upo, sayote. At kasabay ng mga na-harvest ko na kalabasa ay ready na i-share ang mga ito sa aking mga kaibigan, lalong-lalo na mga kapwa Pinay. Ang sarap ng pakiramdam na blessed tayo sa mga na-harvest nating tanim at isi-share natin sa ating mga kaibigang Pinay. Walang katulad ang saya at feeling satisfied talaga. Yan ang palagi kong sinasabi. Napakaraming harvest natin at meron pa talagang mga kalabasa na naiiwan. Ang saya talaga pag harvest time. At meron pang i-harvest natin. Pero ito lang muna yung i-harvest natin today. Ako na isang Pinay kasama ang aking mister na isang German-American ay super nag-effort talaga sa pagtatanim and then yung pag-aalaga sa mga tanim gulay, lalong-lalo na mga Pilipinas gulay or Asian na mga gulay.
Sana naman ay nagustuhan ninyo ang video for today, Kalabasa Garden ko dito sa France. Thank you very much at God bless us all.